Guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, itatanong natin ngayon, bakit siya nag-ghost? Okay? Para to sa mga ginusting, bakit nag-ghost yung person mo? Ano yung tunay na reason? At ano yung karmic consequence dito? Okay? Give me the message. Bakit ito nag-ghost? Nag-ghosting or nag-ghost sa'yo? Ano yung tunay na dahilan? Bakit ginusting ka ng tao ito? Give me the message. Bakit ka ginusting ng tao na to? Ano yung tunay na dahilan? Give me the message. Bakit ka ginusting ng tao ito? Ano yung tunay na dahilan? At mamaya itatanong natin ano yung consequence sa ginawa ng tao ito sa'yo. Okay? Meron ditong Hermit reverse, High Priestess reverse, Knight of Cups reverse, merong Ace of Cups upright. So, meron ditong Two of Cups reverse, Page of Pentacles upright, meron ditong Four of Swords upright, Four of Pentacles reverse, Seven of Swords reverse, meron ditong Ace of Wands upright, Ace of Pentacles upright, and the Hierophant reverse. Okay? So, meron akong nakikita dito na Virgo, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, and Aquarius. Then, meron din akong nakikitang Aries, Leo, Sagittarius. Mangilan-ngilan, okay? So, start na tayo. So, dito, kung bakit siya nag-ghost sa'yo, okay? So, dito, lumabas itong The Hermit reverse. Kumbaga, nakikitaan ko dito, meron kang tao na takot sa intimacy. Okay? Kumbaga, takot siya sa yung emotional vulnerability. Okay? Pwedeng takot siya sa malalim na connection, or pwedeng may tendency ito na mag-iwas kapag nagiging totoo na or malalim na yung connection. So, ibig sabihin, hindi siya marunong humarap sa uncomfortable emotion dito, Kaya tumatakbo, okay? So, nakikita ko dito sa madaling salita, itong taong ito, hindi naman ikaw yung problema dito, okay? Kumbaga, siya yung hindi handa na humarap sa sarili niya, okay? So, dito, dahil lumabas din tong The High Priestess reverse, so ito yung pinaka nagpapakita ng nagiging block yung intuition niya, okay? Kumbaga, hindi niya kaya na intindihin yung nararamdaman niya mismo. So, ibig sabihin, malaki yung internal confusion ng tao na to, na kung saan meron tong mga sekreto na hindi niya sinasabi, okay? Hindi naman ito third party lagi, Kumbaga, madalas yung emotional history or pwedeng old trauma sa kanyang nakaraan, okay? So, dito, yung gusting na nangyari dito, hindi niya masabi yung totoo niyang nararamdaman. Kaya pinipili na lang ng tao na to na manahimik or umalis, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Knight of Cups reverse. So, ito yung classic kasi nakikitaan ko rito na meron kang person na very immature or pwedeng sobra siyang mood-driven, na kung saan mahilig tong mag-full ng romantic energy pero hindi kayang i-sustain. Alam mo yon yung ganun. So, nakikitaan ko dito, nag-e-enjoy siya sa kilig pero sa commitment, nagpapanik siya emotionally. Okay? Enjoy lang siya sa mga fling-fling, kilig-kilig, pero kapag lalim na, okay? Medyo naiwas tong tao na to. So, ito yung isa sa mga dahilan, kumbaga, mahina to sa romantic commitment, okay? Na kung saan nagpapanik siya emotionally, okay? So, dito, nakikitaan ko rin dito sa Ace of Cups, ito yung hidden reason. Kasi, ito yung talagang totoo. Kumbaga, sa Ace of Cups dito na naka-upright, ito yung shocking part kasi may feeling siya, okay? Kumbaga, pwedeng may feeling siya sa'yo, totoo yung nararamdaman niya, pero mayroong question mark na pero, alam mo yon. So, meron siyang malalim na nararamdaman sa'yo, pero may pero. Kung saan, ito yung lumalabas dito na
hindi niya alam kung paano ma-hold yung kanyang connection. So, dito sa Ace of Cups, then sinabayan dito ng Two of Cups, reverse, hindi niya alam kung paano i-hold yung connection. Meron ako nakikitang mismatch, kumbaga mismatch sa emotional capacity na kung saan para bang gusto niya pero hindi niya kaya i-maintain, okay? Kumbaga itong tao na to, gusto ka niya pero hindi niya kayang ipaglaban ito. So, nakikita ko dito, hindi siya nag-ghost dahil wala naman siyang nararamdaman sa'yo, kundi nag-ghost siya dahil hindi niya kaya yung intensity nito. Okay? Para bang meron siyang nararamdaman na sobrang intense sa connection na to, kaya mas pinili ng tao na to na manahimik, pwedeng bago lang sa kanyang pakaramdam yun, na hindi niya maintindihan kung bakit nararamdaman niya iyon. Okay? So dito, lumalabas din dito yung Knight of Pentacles upright na kung saan ito yung personality ng tao na to, okay? Kumbaga, mabagal siya, mabagal kumilos, mabagal gumalaw, nag-overthinking, maingat siya sobra dito, sa Knight of Pentacles dito. Lalo na sa commitment, kung pag-uusapan, medyo mabagal talaga tong tao na to, okay? Kumbaga, nag-step back siya instead of pushing forward, okay? Kaysa ipagtula ka niya, umaatras tong tao na to, lalo-lalo na pag nararamdaman niya na sobrang intense, sobrang lalim na tong connection na to, para bang hindi siya sanay sa ganon, okay? So, nakikitaan ko rin dito, sa Page of Pentacles dito, okay? Naka-upright siya dito, So, meron itong opportunity, kumbaga, kailangan lang ayusin yung connection, pero nakikita niyang kailangan niyang na mag-effort, okay? Kumbaga, natatakot ito sa responsibility, para bang hindi pa siya ready to grow up, ganon yung peg ng tao na to, kasi very young energy yung Page, okay? Page of Pentacles, very young yung energy niya, pwedeng hindi pa siya handa sa mas malalim na connection. So, kaya meron ditong umalis. So, nakikitaan ko dito na alam niya na may potential kayo. Pero, itong tao na to, hindi niya kayang mag-commit ng growth na kailangan dito. Okay? Pwedeng siya yung tipo ng tao na gusto muna ay pa-easy-easy yung connection, pa-fling-fling, or pwede rin sabihin na hindi pa to handa sa mas malalim na connection. So, dito, lumalabas din dito ang Four of Swords upright. So, nakikitaan ko dito, itong tao na to, lumalabas dito na he needed space mentally. Kumbaga, ito yung energy ng pagpapahinga muna. Okay? Pwedeng siya yung tipo ng tao na nagpapahinga, hindi muna sasagot, hindi muna haharap. Kumbaga, nagkaroon to ng mental retreat, okay? Kumbaga, for example, alis muna ako dito, masyado nang malalim tong connection na dito. Parang ganun, So, nakikitaan ko dito, ito yung moment na kailangan niya nang mag-decide siya, okay? Kailangan niya mag-decide dito ng silence, okay? Or pwede rin itong taong ito nananahimik muna, nag-iisip-isip, okay? Pwede hindi pa to makapag-decide or nag-iisip-isip muna kung ano yung mga dapat gawin, okay? So, dito, lumalabas din dito sa Four of Pentacles reverse. Ito yung signal, alam mo. Ito yung signal kasi hindi niya kaya na mag-hold on, okay? Kumbaga, binitawan niya na lang bigla or pwede rin yung connection niya, binitawan na lang yung bigla. Hindi niya iningatan na kung saan ayaw niyang mapil na nako-corner siya sa emotion niya, okay? So, pwedeng itong tao mo, pwedeng emotionally siya or pwede rin maramdamin, sensitive, or pwede rin siya yung tipo ng tao na hindi niya kaya yung kanyang nararamdaman at dahil hindi siya sanay sa ganon pakiramdam, okay? So dito, lumalabas din dito sa Seven of Swords reverse. Very important to kasi nagigilty siya, okay? Pwedeng itong tao na to sinisingil na ng guilty, okay? Na kung saan alam niya na mali yung kanyang ginawa. Alam niyang mali yung kanyang panggugusting sa'yo. Alam niya na mali yung bigla ka na lang iwan sa ere. Okay? So, nakikitaan ko dito, meron siyang self-awareness dito. Alam niya na dapat na nag-explain siya, pero hindi niya kinaya. Okay? Ayan, pasensya na. Ayan, medyo maingay. So, dito, nakikitaan ko dito yung current energy niya sa likod nito. Dito sa Ace of Wands. So, lumalabas dito sa Ace of Wands, meron pa rin tong attraction sa'yo. Okay? Kumbaga, andun pa rin yung attraction. Meron pang spark. Hindi lang ito, kumbaga, hindi naman to dead connection. Meron pa rin tong nararamdaman sa'yo. Kaya lang, dahil hindi niya kinaya yung kanyang nararamdaman, merong bumitaw. So, dito, lumalabas din dito sa
the Hierophant reverse, ano. So, dito sa Ace of Pentacles upright, may potential for a new beginning kung gugustuhin talaga niya. Kumbaga, nasa sa kanya yung sagot dito, no, kung gusto niya. Para bang gusto niya kontrolado niyang lahat. Nasa sa kanya kung kailan siya babalik, kung kailan niya iiwan yung tao, kung kailan magtatapos yung connection. Para bang nasa kanya yung gusto niya siya yung magkokontrol, okay? So, nakikitaan ko dito, may potential pa for a new beginning, pero kung gugustuhin niya, okay? So, dito, lumabas din tong the Hierophant reverse, ano, na kung saan, ito yung kung bakit siya nag-ghosted sa'yo, no? Kumbaga, ayaw niya ng tradition commitment. Yung iba sa inyo, pwedeng siya yung tipo ng tao na ayaw ng kasal, ayaw ng malalim na connection, mga ganun, ano, ayaw niya ng mga rules, or pwede rin, ayaw niya ng ma-pressure yung, kumbaga, ayaw niyang ma-pressure sa structure, mga expectation, mga plan, or level, ganun. So, nakikitaan ko dito, pwedeng meron tong mga rebellious energy pagdating sa relationship, okay? So, ito yung reason, ano, na kung bakit he is not ready for a structure or committed serious relationship, okay? So, nakikitaan ko dito yung pinaka-karmic consequence sa ginawa niya, sa panggugusting na ginawa sa'yo. Itong Seven of Swords, okay? Lumabas itong Seven of Swords reverse. Kumbaga, guilty itong tao na to. Pwedeng nakarama rin ito, okay? So, nakikitaan ko dito, babalik sa kanya lahat ng bigat na ginawa niya sa'yo. Mararamdaman din ng tao na to yung pagsisisi, okay? Kumbaga, mararamdaman niya dito yung pagsisisi. Kumbaga, itong tao na to, hindi niya aasahan na, hindi niya aasahan na maranasan din niya yung naramdaman mo, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Two of Cups reverse, kumbaga, and then the Ace of Cups upright, ano, para ba siyang, nagkaroon siya ng lost opportunity pagdating sa'yo. Alam mo yon, kasi itong tao na to, kung hindi kanya binalikan, siya yung mawawalan, okay? Kumbaga, he feel na sayang yung connection or pwede rin mag-iisa siya emotionally sa huli, okay? Lalo-lalo na kapag naka-recover ka, naka-move on ka, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa the Hermit reverse, kumbaga, meron ditong nagtutulak sa kanya na, alam mo yun, parang magkaroon ng confrontation, okay? Kumbaga, ito yung iniwasan niya eh. Kumbaga, may pag-iwas ng tao na to, siya yung naging immature sa kanyang mga desisyon, meron siyang emotional blockage na kung saan kailangan niyang kaharapin yung sarili niya. Okay? Ito lang nakikita ko, no? Kung hindi niya babaguhin yung kanyang mga pattern, mauulit ito sa mga susunod niyang relationship. Okay? Kumbaga, kung hindi niya babaguhin yung kanyang mga pag-uugali, yung mga lumang pattern, yung kanyang mga lumang kinagisnan, yun at yun ang mapupuntahan niyang relationship at hindi siya magkakaroon ng masayang relationship, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa the Hierophant reverse, meron nung nakikitang lesson, pwedeng lesson in commitment na kung saan, darating yung point na makakakilala siya ng taong gusto niya pero siya naman ang iiwan, okay? Kumbaga, kung ano yung ginawa sa'yo, iniwan ka, mararanasan niya din iyon sa isang taong gustong-gusto niya, pero hindi niya mapanghawakan, okay? Doon niya mararamdaman yung pakaramdam kung ano yung naranasan mo dito sa taong ito, okay? So, nakikita ko dito, meron ditong karma gusting na kung saan mararanasan niya na mag-ghost, ma-reject, okay? Lalo-lalo na kapag naging seryoso na siya pagdating sa relationship, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa 8 of 9 and 8 and 9 absurd, So, nakikitaan ko dito sa dalawang ito, yung bang tipo na, yung bang sobrang guilty, overthinking, ganun yung energy dito, na kung saan, dito, meron nung nakikitang long-term effect, okay? Pwedeng malaki yung epekto para sa kanya, na kung saan, yung mismong kanyang utak dito ay parang paulit-ulit na nangyayari sa kanya na kung saan siya din yung makakapag-isip dito na bakit ganito lagi yung nangyayari sa akin, okay? Na kung saan, kung hindi man ito nangyayari sa kanya ngayon, pwedeng sa susunod na araw or pwedeng sa mga susunod pa, okay? Na kung saan, kung ano man yung ginawa sa'yo, mararamdaman niya rin ito, okay? So, nakikitaan ko dito,
bakit itong tao na to nag-go sa'yo, no? Takot ito sa emotional, okay? Emotional depth, okay? Pwedeng takot siya sa malalim na connection, yung meron talagang damdamin. So, hindi pa ito emotional ready, okay? Na kung saan, iniiwasan niya yung mga ganitong lalim na connection. So, nakikita ko dito, nagpapanik ito sa kanyang nararamdaman, okay? So, hindi niya kayang isustain yung connection. Kumbaga, nakikita ko dito, nagigilty itong tao na to, pero hindi niya kayang ma-explain, okay? So, yung tunay na reason, no, kung bakit ito tao na to ay nag-ghosting, ano, kumbaga, yung parang he felt something real, pero hindi pa niya kaya yung commitment na nakaakibat dito, ganon. So, nakikita ko dito, yung karmic consequence dito ay guilty, okay? Number 1 yun, guilty. Then, nakikita ko rin dito, marirealize ng tao na to yung halaga mo, pero huli na, ganon. So, lumalabas din dito, nasayang niya yung opportunity pagdating sa'yo. Kumbaga, yung panggugusting niya na ginawa sa'yo, ibabalik din ito sa kanya. So, nakikita ko dito, pinuparsa itong tao na to na mag-growth or mag-matured at para din mag-reflect sa kanya yung kanyang mga pag-uugali dito. Okay? Kumbaga tinutulak itong tao na to na mag-matured, tama na yung ganitong pagluloko para mag-reflect sa kanya. Okay? So nakikita ko dito kapag hindi ito nagbabago or ganun pa rin, no, ito yung consequence niya na kung saan meron nung nakikitang emotional loneliness cycle na hanggang matutunan niya yung lesson. Okay? Ayan, ito na yung nakikitaan ko. So, ngayon, itatanong natin, ano, magkakaroon ba kayo ng closure ng tao na to? Ayan, so, magkakaroon ba kayo ng closure? So, tingnan natin, ano, magkakaroon ba kayo ng closure? Give me the message. Magkakaroon ba kayo ng closure? So, kukuha na lang ako ng 4, ano. Kakaroon ba kayo ng closure? So, dito, no, yung tanong natin, magkakaroon ba kayo ng closure? So, lumabas dito yung Ace of Swords. So, lumalabas dito, no, yung iba sa inyo, wala kayong malinaw na pag-uusap ng tao na to, ni walang direct apology, ano. So, lumalabas dito, wala akong nakikitang straight explanation from him. Kumbaga, meron akong nakikitang blockage communication or hindi niya kayang sabihin yung totoo. So, nakikita ko dito, itong card na to ay nagsasabi na hindi siya yung tipo ng tao na haharap para linawin yung kanyang ginawa, okay? So, dito, no, lumabas itong 3 of Cups upright. Pero, meron akong nakikitang energy na magpaparamdam siya in a light, casual, friendly way. Na kung saan, hindi naman ito serious talk. Hindi rin ito closure talk, ano. Para bang biglang hi, or pwede rin light reconnect, ganon. Or pwede rin casual conversation. Pwede bang, yung bang tipong pwedeng mag-upper sa social circle or online, mga ganon, no. So, nakikitaan ko dito, meron nung nakikitang reaper pero hindi para ayusin yung pasano, kundi para maging okay kayo on the surface. Ganun lang yung peg nito, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa 8 of Wands, so reverse, ano. So, super delay ito. Kasi naka-reverse na tong 8 of Wands. Medyo na mabagal at talagang sobrang bagal, ano. So, nakikitaan ko dito yung on and off communication na kung saan hindi siya tuloy-tuloy, okay? So, meron tendency na mag-iwas tong tao na to. Kumbaga, ito yung black movement card, ano, na kung saan, meaning, ano, hindi siya makapag-decide kung kakausapin ka ba niya or hindi, ganun, ano, kung magkakausapin ka ng maayos, ganun. So, nakikita ko dito, hindi to makapag-desisyon, okay? So, dito, lumabas itong Death upright. So, ito yung final answer. Meron akong nakikitang cycle end na kung saan yung situation ay magtatransform permanently, ano, na nakikita ko dito yung closure happen internally for you. Pwedeng ikaw na rin ang magsarado ng pintuan para dito at hindi siya. Kumaga, pwedeng ikaw na lang yung tipo ng tao na ay kailangan na itong tanggalan, kailangan na itong iwasan, mga ganun. Ako na yung magko-close dito sa chapter namin ng taong ito. Mga ganun ba? So, lumalabas dito, hindi ka na babalik sa
old version ng connection. Kumbaga, ikaw ay, yung bang tipo na nakikitaan ko dito, hindi na siya babalik sa luma eh. Ito lang nakikita ko, no, sa lumang dynamic. Kumbaga, yung final answer dito ay very clear na sa'yo manggagaling yung closure dito, okay? Hindi sa kanya. Kumbaga, magiging honest ka para sa sarili mo. Nakikitaan ko dito, hindi kasi tong tao na to magiging verbal or makikipag-usap sa'yo ng maayos, ano, hindi siya ganon. So, lumalabas dito, makakaramdam ka lang ng closure sa small reconnection. Okay, pwedeng hi, hello, pero hindi siya yung indirect na sasabihin niya yung totoo, no? Mas nakikita ko dito na ikaw na lamang yung magsasarado ng pintuan para sa tao na to. Okay? So, nakikita ko dito, kumbaga, itong tao na to hindi siya capable na magbigay ng closure. Kaya ikaw, nakikita ko dito, ikaw para sa sarili mo ang magsasarado para sa taong ito. Ganon. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.